Si Chiki ay isang normal na delinquent na na-expel sa school, pero biglang nagbago ang lahat nang atakihin siya ng isang mysterious stranger at patayin ang kanyang ama. Doon niya nalaman na may demon blood pala siya at nagdesisyon na i-master ang kanyang powers para makaganti. Noon pa man, may lahi ng mga demonyo na tinatawag na Oni na naninirahan sa Japan, winawasak ang lahat at pumapatay ng tao ayon sa gusto nila, hanggang sa lumabas si Mamo, isang matapang na tao na naging tagapagsagip ng sangkatauhan. Inatake niya ang base ng mga Oni at libo-libo ang napatay niya, pero simula lang iyon ng mahabang digmaan na nagpapatuloy hanggang modern age. Habang walang kaalam-alam kung paano konektado sa kanya ang alamat na ito, makikita natin si Shaki, isang teenager, na naglilinis ng kanyang firearm collection habang kausap ang kaibigan sa phone. Pinagtatawanan niya na na-expel siya dahil sa away at hindi naman siya nagmamalasakit dahil sawa na rin siya sa mga mukha ng kaklase niya. Biglang dumating ang adoptive dad niyang si Soyoshi at tinamaan siya sa ulo, pinapaliwanag kung bakit siya na-expel. Sinabi ni Shaki na pabayaan na lang siya, pero muntik na siyang suntukin ulit kaya nakaiwas siya. Galit si Soyoshi dahil puro baril ang inaatupag ni Shaki gayong wine shop ang negosyo nila, hindi gun shop. Tinukso naman siya ni Shaki na halos bagsak na ang shop niya dahil nawawalan na siya ng customers. Binalikan siya ni Soyoshi at tinawag siyang hambog kahit expelled, at doon nag-init si Shaki. Sabi niya, hinding-hindi siya magiging loser kagaya ni Soyoshi at buti na lang hindi sila magkadugo. Nasaktan si Soyoshi pero bumaba na lang dahil may business call. Umalis siya para sa delivery at napabuntong hininga si Shaki, iniisip sana na mas mabuti kung mayaman ang nagampon sa kanya. Nag-ensayo siya ng pagbaril pero biglang may sumabog sa labas ng bahay. Lumabas siya para tingnan, pero natakpan ng makapal na fog ang paligid. Biglang may lumabas na kakaibang itim na mist mula sa fog at natulala si Shaki. Hinailan ng mist ang kanyang paa at dinala siya palabas bago siya ibagsak sa kalsada. Habang tumatayo si Shaki at nagtataka kung ano ang nangyayari, biglang lumitaw ang isang nakakatakot na matandang nakaputi na handang umatake sa kanya. Pero sa susunod na saglit, dumating si Soyoshi at sinagasaan ng kotse ang umatake, sabay sigaw kay Shaki na sumakay agad. Agad silang tumakas at mabilis na nagmaneho si Soyoshi, sinasabing ang tanging opsyon nila ay umalis ng bansa. Hindi pa rin makapaniwala si Shaki sa nangyari at tinanong kung paano niya nagawang patayin ang tao gamit lang ang kotse. Pero sabi ni Soyoshi, hindi pa patay ang lalaking iyon at kailangan nilang makalayo agad. Galit at balisa si Soyoshi, at sinabi kay Shaki na makinig dahil wala na silang oras. Doon niya ibinunyag na si Shaki ay descendant ng Oni at ang umatake sa kanila ay descendant naman ni Ma'am Arrow. Hindi makapaniwala si Shaki at sinabi niyang hindi yun panahon para magbiro, pero seryoso si Soyoshi. Bigla na lang tumago sa bubong ng kotse ang isang blade na gawa sa itim na mist at muntik nang tamaan si Soyoshi. Napagtanto niyang nakahabol na ang kalaban at maya-maya lang ay nabalot ng mist ang mga bintana, dahilan para hindi na sila makakita. Huminto siya malapit sa isang abandonadong warehouse at mabilis na bumaba, sinasabing kailangan nilang magtago. Ngunit biglang sumabog ang kotse at nang lingunin ni Soyoshi, wala na si Shaki. Nakita niya ang bakas ng itim na mist papasok sa warehouse at doon niya napagtanto na kinuha ang anak niya. Sa loob, natagpuan ni Shaki ang sarili niyang nakulong sa isang malaking lambat na gawa sa mist at sa harapan niya ay nakatayo ang nakakatakot na lalaki na si Samader. Sinabi ni Samader na ang dugo ni Shaki ay wala ng halaga kundi parang peste, at tungkulin ng Ma'am Otero Agency na puksain ang mga tulad niya. Nabigla si Shaki na buhay pa si Samader kahit nasagasaan ng kotse. Pero biglang dumating si Soyoshi at ipinaliwanag na ang fairy tale ni Mamo ay totoong kwento. Libo-libong taon na ang digmaan ng Mamo at Oni sa pamamagitan ng kanilang mga descendants. Sa kalaunan, nagkaisa ang mga descendant ni Mamo at bumuo ng Mamo Otero Agency, dahilan para magkaroon sila ng malaking advantage at napilitang magtago ang mga Oni sa mga tao para mabuhay. Hindi pa rin makapaniwala si Shaki sa lahat, pero sinabi ni Soyoshi na siya na ang bahala. Biglang lumikha si Samader ng dalawang espada mula sa itim na mist, at bilang tugon, pinakawalan din ni Soyoshi ang kaparehong kakayahan para labanan siya. Nagdulas silang pareho papunta sa isa't isa, nagbanggaan ang kanilang mga espada at naglabas ng malakas na shockwave. Nagawa ni Soyoshi na itulak si Samader paatros, pero tinawag siya nitong mas mahina na kumpara noon. Ipinaliwanag ni Samader na ang Black Mist ay isang unique ability na tanging mga descendant ni Mamo lang ang may kakayahan, at minsan daw ay senior niya si Soyoshi sa Mamo Otero Agency. Gulat na gulat si Shaki nang malaman na descendant pala ng Ma'am Arrow ang kanyang ama. Pero sagot ni Soyoshi, matagal na niyang kinalimutan ang lahat ng iyon. Tinanong ni Samader kung nakalimutan na rin ba niya kung gaano kasama ang mga Oni, at idineklara niyang dahil sa pagtatago ng isang Oni, dapat ding mapatay si Soyoshi.
Sumugod agad si Soyoshi sa pag-atake, ngunit pantay lang ang lakas nila. Nanonood lang si Shaki sa gulat habang naglalaban ang dalawa, at tinanong ni Samader kung bakit niya pinoprotektahan ng isang halimaw na nabubuhay lang para man-Ira. Sagot ni Soyoshi, tumahimik na siya at tinangka niyang saktan ng malubha si Samader, pero mas mabilis pala ito kaysa sa inaasahan niya. Madali nitong naiwasan ang atake at sunod-sunod na tinamaan si Soyoshi, dahilan para mapuruhan at mawalan ng malay. Halos madurog si Shaki sa nakitang dagwang katawan ng ama at galit na isinumpa si Samader na papatayin niya ito. Ngunit sagot ni Samader, sasama rin siya sa kabilang buhay kasama ng ama niya. Sa mga sandaling iyon, biglang hinawakan ni Soyoshi ang kanyang paa at tinanong siya ni Samader kung bakit pa siya nagpupumilit protektahan ng isang oni. Sagot ni Soyoshi, hindi niya kailangan ng dahilan para ipagtanggol ang anak niya, wala namang sinasaktan si Shaki at mali na patayin siya dahil lang sa dugong oni. Lumikha ulit ng espada mula sa itim na mist si Samader para tapusin na siya, pero doon tuluyang sumabog ang galit ni Shaki. Pumula ang kanyang mga mata, lumabas ang daman at powers niya, nagsimulang damyugo ang bawat parte ng mukha niya, at unti-unting umusbong ang mga sungay sa kanyang ulo. Galit na sigaw ni Shaki na papatayin niya si Samader, at sa paglingon nito, nakita niyang nakawala na si Shaki sa web. Sa susunod na saglit, biglang lumitaw ang maraming baril na gawa sa dugo sa tabi ng mukha ni Shaki, at kahit mabilis ang mga bala, dahil sa mabilis na reflexes ni Samader, nagawa pa rin niyang harangin ang lahat ng ito. Ngunit wala na si Shaki sa dating pwesto at habang nagtataka si Samader kung saan siya nagtatago, napansin niyang may dugong tumutulo mula sa kisame, at doon niya nakita si Shaki na nakabitin ng patiwarik, parang isang baliw na Batman. Sa itsura nitong balot ng dugo, napagtanto ni Samader na nagising na ang kapangyarihan ni Shaki at kaya na nitong lumaban gamit ang sariling dugo. Pero ang pinaka-nakakatakot sa pakikipaglaban sa isang oni ay hindi lang ang lakas nito kundi pati ang kakayahang magbago. Biglang sumugod si Shaki at tinulak siya ng malalakas na atake, pero mabilis na bumawi si Samader at tinaga ang braso niya. Sa gulat niya, umatras lang si Shaki at agad na tumubo ulit ang kanyang braso. Nagsisigaw itong parang baliw, at doon nagsimulang kabahan si Samader dahil na-realize niyang hindi magiging madali ang laban na ito. Lumitaw ang napakaraming baril na gawa sa dugo at napilitan si Samader gamitin ang buong lakas at bilis para harangin ang mga bala. Ngunit biglang nagpaputok si Shaki ng isang dambuhalang missile, at dahil sa instinct, nakaiwas lang ng kaunti si Samader bago sumabog sa likod niya ang rocket. Napilitan siyang umatras habang walang tigil sa pag-atake si Shaki. Nang itapon niya ang espada para matapos na ang laban, mabilis itong naiwasan ni Shaki at agad siyang sinipa palayo. Dahil pagod at sugatan na si Samader, hindi na siya nakagalaw agad kaya tinapakan ni Shaki ang mukha niya bago siya pagbuhusan ng parang isang buong batalyon ng bala. Sa kabila nito, nakaligtas pa rin si Samader kahit halos patay na at galit na isinumpa si Shaki. Ngunit biglang bumagsak si Shaki at naglaho ang lahat ng baril na gawa sa dugo, kasabay ng pagkawala ng kanyang transformation. Nang tumingin siya sa kanyang dagwang mga kamay, hindi na niya alam ang nangyayari at tuluyang naguluhan ang isip niya. Naalala ni Samader na ito ang normal na reaksyon ng isang tao na unang beses nagising ang kapangyarihan ng oni. Kaya kahit sugatan, lumikha ulit siya ng espada mula sa mist, desididong tapusin na si Shaki. Ngunit bago niya maitaga, biglang sumalo si Soyoshi at isinakripisyo ang sarili para mailigtas ang anak. Tinuligsa siya ni Samader kung bakit niya inilalagay sa panganib ang buhay niya para sa isang halimaw na nakita niyang nagbago. Ngunit naalala ni Soyoshi kung gaano cute at inosente si Shaki noong bata pa, at sagot niya sa dating kaibigan, hindi masamang maging masayang ama, kahit saglit lang. Pagkatapos ng malakas na pagsabog, dumating ang mga civilians at tumawag ng fire department kaya napilitan si Samader na umatras, naging itim na mist at naglaho, iniwan si Soyoshi na sugatan at si Shaki na litong-lito. Nagpanik si Shaki at gustong tumawag ng ambulansya pero pinigilan siya ng ama dahil alam na niya na iyon na ang huli. At ipinaliwanag na hindi niya nasabi ang pinagmulan ni Shaki dahil ibig sabihin noon ay ipapaalam din niyang may mga gustong pumatay sa kanya. Kaya ang hiling niya ay lumakas si Shaki para matalo ang Mama Otero at Oni at mabuhay ng malaya. Pero galit na sumigaw si Shaki na tumigil siya dahil hindi pa sila tapos mag-usap at pinilit niya itong ilabas para mag-usap ulit kapag gumaling. Ngunit ngumiti lang si Soyoshi bago tuluyang mamatay. At nang bumagsak siya ay gumuho ang mundo ni Shaki na pilit siyang ginigising hanggang sa humagulgol siya ng iyak. At biglang dumating ang isang lalaking naka-roller skates na tinapak siya sa ulo at nawalan siya ng malay. Dinala siya nito sa isang lugar kung saan tanging mga katulad niya lang ang pwedeng lumakas. At habang walang malay ay nanaginip siya ng masasayang alaala noong bata pa siya na naglalaro sa parke kasama ang kanyang ama bago biglang maging bangungot ang lahat nang makita niyang pinatay si Soyoshi ni Samader. Kaya nagising siya at natuklasan na nakagapos at nakagag siya sa isang malaking hall.
At sa likuran niya ay ang skater guy na gumagawa ng handstand push-ups gamit ang payong. At nang makita siyang gising ay nagpakilala ito bilang si Nato, isa ring Oni, sabay pagpapakita ng sungay niya, at kahit litong-lito si Shaki ay sinabi ni Nato na ligtas na nakatabi ang katawan ng kanyang ama at dinala siya roon para sa retrieval at evaluation, bago pa ito mabilis na nag-skate papunta sa gilid at kinuha ang whiteboard sabay pagmamalaki na mas mabilis at mas maganda ang roller skates kaysa sa normal na paglalakad. Pagkatapos, nagsimula ng ipaliwanag ni Nato kay Shaki ang tungkol sa Mama Otero Agency, sinasabi niyang nakita na nito ang isang tao na kayang kontrolin ang Black Mist at gamitin iyon bilang armas, at ang trabaho ng Mama Otero Agency ay hanapin at patayin ang mga Oni, kaya bilang tugon ay lumikha rin ng sarili nilang agency ang mga Oni para lumaban pabalik. Idinagdag pa niya na trabaho niya ang maghanap ng mga bagong gising na Oni tulad ni Shaki at dalhin sila sa ligtas na lugar para malaman kung karapat-dapat ba silang sumali sa Oni Agency. At matapos ang maikling intro ay ibinalik niya ang whiteboard sa dati nitong pwesto bago alisin ang gag ni Shaki para makapagsimula ng interview. Ngunit pagkahubad pa lang ng gag ay agad nang sumigaw si Shaki na palayain siya at sinumpa pa si Nato, binantaang papatayin niya ito kung may ginawa itong masama sa katawan ng kanyang ama, kaya agad siyang binawasan ni Nato ng 1 puntos mula sa score na 0 na nga lang. Tinawag pa niyang tanga si Shaki dahil hindi nito naiintindihan ang ibig sabihin ng safely stored, kahit sinabi na niya iyon ilang minuto lang ang nakalipas. Nagalit si Shaki at sinabing walang paraan para pagkatiwalaan ng isang shady edgelord na katulad niya. Pero sagot ni Nato, iyon din naman ang inaasahan niya. Kaya nagdesisyon siyang bawasan pa lalo ang puntos ni Shaki habang patuloy itong nagmumura at humihingi na pakawalan siya. Sabay paalala na makipag-cooperate siya kung gusto niyang pumasa sa evaluation. Pero sagot ni Shaki, wala siyang pakialam sa evaluation at ang gusto lang niya ay makalaya agad, kaya pilit niyang pinipigilan ang galit niya. Subalit hindi niya rin magawa ng maayos at sinabi pa ni Nato na tigilan niyang bigyan siya ng creepy look, dahilan para tuluyang mapaikan si Shaki, at doon na pagdesisyonan ni Nato na gumamit ng non-standard method para sa evaluation dahil hindi gumagana ang normal na paraan sa isang katulad niyang parang baliw. Bigla niyang hinubad ang kanyang necktie at bago pa man makareact si Shaki ay ginamit niya ito para sakalin siya gamit ang buong lakas. At habang nawawala ng hininga si Shaki, sinabi ni Nato na lumalabas ang tunay na pagkatao ng isang nilalang kapag malapit na itong mamatay at iyon mismo ang gusto niyang makita. Kaya pilit na nagpumiglas si Shaki gamit ang buong lakas pero hindi niya matanggal ang chokehold kahit dumudugo na ang bawat butas ng kanyang mukha. Hanggang sa mawalan siya ng malay at madismaya si Nato sa kanya, ngunit ang dugo na nawala mula kay Shaki ay biglang nagising dahil sa kapangyarihan nito at nag-anyong matutulis na spike na umatake kay Nato, na mabilis namang naiwasan ang pag-atake. Ngunit sa susunod na sandali ay natagpuan niyang nakatutok sa ulo niya ang isang Gatling gun na gawa sa dugo, at sa likod nito ay si Shaki na nasa kanyang berserker state. Binuksan ni Shaki ang Gatling gun at walang tigil na pinaputukan si Nato bago siya umatras matapos masiyahan, ngunit kahit ganoon ay hindi man lang tinamaan ng edgelord dahil protektado ito ng kanyang payong na binalutan ng sariling dugo. Agad siyang nagbawas ng 100 points mula sa score ni Shaki dahil hindi pa nito alam kung paano gamitin ang dugo ng isang Oni at nagpasya siyang ipakita kung paano talaga ito ginagawa kahit hindi rin yun maaalala ni Shaki kapag bumalik na siya mula sa berserker state. At biglang sumugod si Shaki ngunit handa na si Nato sa lahat, kaya makalipas ang ilang minuto ay nagising si Shaki na talunan at nakahandusay sa sahig na hindi maintindihan ang nangyari, hanggang sa makita niya ang sarili niyang pulang kamay at nataranta ng marealize na muli siyang nawalan ng kontrol. Kalmado lang na nakaupo si Nato sa ibabaw niya at ipinaliwanag na natural lang na blanko ang memorya niya dahil kapag isang Oni ay napunta sa berserk mode. Nawawala ang kanilang katinoan, at sa paligid nila ay wasak na ang buong hall dahil sa laban, kaya sinabihan niya si Nato na tigilan na ang pangangaral dahil ginagamit rin naman ito ang dugo bilang armas, ngunit agad niyang pinawala ang kanyang payong at sinabing hindi siya kailanman nag-berserk dahil kaya niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, at idineklara niyang wala nang dapat pang sabihin dahil disqualified na si Shaki sa pagsali sa Oni Agency. Litong-lito pa rin si Shaki at walang alam sa nangyayari. Pero isang bagay ang sigurado, napakalakas ni Nato, kaya napilitan siyang isantabi ang kanyang pride at nakiusap na tanggapin siya bilang underling dahil gusto niyang lumakas at makaganti para sa kanyang ama. Ngunit agad itong tinanggihan ni Nato at sinabing ang tulad niyang hindi gumagamit ng utak sa laban ay unang namamatay sa totoong labanan. Tinawag pa siyang walang silbing kahihiyan na hindi marunong kontrolin ang utak o ang sariling kapangyarihan. At halos sumabog na ang galit ni Shaki ngunit pinilit niyang pigilan. Hanggang sa ideklara ni Nato na panahon na para i-dispose siya dahil ang isang berserk Oni ay banta sa lahat, kaya gamit ang kanyang special ring ay hiniwan niya ang hinlalaki at pinatulo ang dugo bago ito gawing isang payong, at doon biglang nagkaroon ng ideya si Shaki kung paano mapipilitan si Nato na baguhin ang isip niya,
kaya mabilis siyang umatras mula sa abot ni Nato at muling sumugod habang kinakaldrag ang kamao sa sahig hanggang sa damyugo ito. Mabilis na ginawang spiky shield ni Nato ang kanyang payong para protektahan siya laban sa kahit anong melee attack at agad niyang kinalkula ang lahat ng posibleng galaw ni Shaki. Kaya nang tumalon si Shaki sa huling sandali ay kabilang iyon sa mga posibilidad na naisip ni Nato. Pero nabigla pa rin siya nang gamitin ito ang spikes bilang tatalunan para makapunta sa gilid at itutok ang isang dagwang baril diretso sa kanyang mukha. Saka ibinuhos ni Shaki ang lahat ng focus niya sa baril at pinaputok ito ng malakas kung saan dahil sa recoil ay tumilapon pa siya pabalik. Hindi siya makapaniwala na tumama siya kay Nato pero lumabas na hindi pa rin dahil simple lang itong hinarang ng daliri ni Nato at winasak ang blood bullet. Hindi man lang siya binigyan ng credit dahil gumamit siya ng kalahating berserk mode para lang magawa ang atake. At habang unti-unting nauulol na naman si Shaki ay nagpasya si Nato na tapusin na ito gamit ang kanyang special move. Kaya ipinasok niya ang sarili sa isang protective cage at nagsummon ng mga archer na gawa sa dugo handang umatak kapag iniutos niya. Pero nang mapansin niyang lumalaban si Shaki laban sa berserker instincts at nakokontrol ang kanyang kapangyarihan ay kinanselan niya ang special move. Ipinagmamalaki ni Shaki na nakontrol niya ang kanyang powers pero bumagsak siya sa sahig dahil sobrang naubos ang kanyang enerhiya. Hindi makapaniwala si Nato na hindi lang nakontrol ni Shaki ang kanyang kapangyarihan kundi pati na rin nasupil ang berserker mode na hindi basta nagagawa ng kahit sino. Tinanong niya kung paano niya iyon nagawa pero smug na sinabi ni Shaki na tanggapin muna siya bilang underling bago niya ibunyag ang sagot. Kaya sinabi ni Nato na pag-iisipan niya at agad na kinuha ni Shaki iyon bilang oo. Sinabi niya na noong sinabi ni Nato ang tungkol sa pagkontrol ng dugo ay hindi niya naintindihan pero nang makita niyang hiniwan nito ang hinlalaki at ginawang sandata ang dugo ay nagkaroon siya ng ideya na dahil pareho silang oni baka gayahin niya at gumana nga. Hindi man niya alam ang fine details kaya pinadugo lang niya ang braso at sigaw lang ng sigaw sa isip niya na bumuo ng weapon hanggang sa magawa. Sobrang hype si Shaki sa success at tinanong si Nato kung anong tingin niya doon pero sinabi ni Nato na kalokohan iyon dahil hindi ganoon gumagana ang bagay na ito. Base sa karanasan niya ang mga batang emosyonal at padalos-dalos gaya ni Shaki ang hirap kontrolin ng kanilang dugo samantalang ang mga rasyonal at kalmado gaya niya ang may pinakamalaking tsansa na magamit ng tama ang kanilang kapangyarihan. Iniisip ni Nato na si Shaki ay hindi nakikinig sa rason at minsan ay hinahayaan pa ang kanyang berserker mode na kontrolin siya, pero nagagawa niyang gamitin ang raw instinct para pilitin ang kanyang kapangyarihan na sumunod sa kanya, isang magaspang na paraan pero nagbibigay ng explosive na lakas. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin sa kakaibang kasong ito, biglang sinabi ni Shaki na kailangan niya ng lakas para ipaghiganti ang kanyang ama at patayin ang pumatay dito, kaya sinabi niya kay Nato na kung tatanggapin siya bilang underling at tuturuan siya ng lahat, magiging kapaki-pakinabang siya. Ngunit agad na tinanggihan ni Nato ang posibilidad na iyon, ginawang sibat ang kanyang payong at sinabi na ang mga taong kagaya ni Shaki ay panganib sa lipunan dahil hindi niya alam na kaya pala niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan at basta nalang sumugal. Hindi raw niya matatanggap si Shaki bilang laki at kunwari ay tinutukan siya ng sibat pero sa lupa lang tinayro malapit sa ulo nito, saka sinabi na hindi siya tatanggapin bilang underling kundi bilang estudyante, na ikinalito ni Shaki dahil akala niya pareho lang iyon. Ipinaliwanag ni Nato na barely pumasa si Shaki pero bibigyan pa rin siya ng pagkakataon para patunayan ang kanyang abilidad. Hindi pa rin maintindihan ni Shaki ang nangyayari kaya nagsimula si Nato sa basics, sinabi niya na nasa isang isla sila na tinatawag na Hell's Doorstep, na dati ay kilala bilang Unagashima, lugar kung saan minasaakar ng orihinal na Momotaro ang mga demonyo, pero ngayon ay naging tirahan na ng mga Oni. Sa gitna ng isla naroon ang Roseto Academy, isang military school na nagsasanay sa mga Oni para labanan ang Momotaro Agency. Nabahala si Shaki nang malaman na nasa isla siya pero tinusok lang ni Nato ang pisngi niya at sinabing hindi yun importante, dahil ang pinakamahalaga ay tuturuan siya ng Roseto Academy ng lahat, mula general education, pagkontrol ng kanyang Oni blood, fighting techniques, hanggang sa history ng Momotaro at Oni. Ipinakilala rin ni Nato ang sarili bilang homeroom teacher ni Shaki at ipinaliwanag kung paano gumagana ang mga bagay sa academy, pero para kay Shaki ay sobrang dami para sa pea-sized brain niya, kaya wala na siyang pakialam doon at ang tanging gusto niyang malaman ay kung kaya ba talaga niyang maging malakas para ipaghiganti ang kanyang ama. Nato can't give him any guarantee, pero sinabi niya na kung hindi magiging sapat ang lakas ni Shaki para labanan ang Momotaro Agency, ay tiyak siyang ma-expel sa school. Pagkatapos, nagbihis si Shaki at sobrang excited siyang pumasok sa kakaibang klase ng paaralan, pero binalaan siya ni Nato na may iba pang pumasa sa test ngayong taon at siya ang pinakamahina sa lahat. Biglang naalala ni Shaki ang kanyang ama kaya tinanong niya si Nato kung nasaan ang katawan nito, at sinabi ni Nato na nakalagay ito sa morgue dahil gusto nilang si Shaki mismo ang mag-asikaso ng libing ayon sa paniniwala niya.
Nalungkot si Shaki sa pag-alala sa pagkamatay ng ama niya pero pinaalalahanan siya ni Nato na ang pagiging malungkot na tanga ay sayang lang sa oras at dapat ang lahat ng atensyon niya ay ituon sa pagpalakas para makapaghiganti. Sinabi ni Shaki na parang mabait din pala si Nato, at dahil doon nahiya si Nato at agad siyang nag-skate palayo habang tinakot si Shaki na kapag hindi siya nauna makarating sa klase, ay agad siyang mae-expel. Kahit papaano ay nakahabol si Shaki at habang iniisip niya kung paano papasok ng astig para makakuha ng maraming aura, bigla na lang siyang sinipa ni Nato papasok sa pinto. Dahil sa sobrang hindi cool ng kanyang entrance, pakiramdam ni Shaki ay may aura det pa siya at humingi siya ng tissue sa isang nakamaskarang kaklase na nagngangalang JYN para sa kanyang nosebleed. Pero si JYN ay mas malala pang edgelord kaysa sa kanilang guro at sinabi niyang tigilan siya ni Shaki. Naiinis si Shaki kaya inasar niya si JYN dahil wala pa itong sungay, pero biglang ipinakita ni JYN ang kanyang sungay at sinabing tanging mga tanga at baguhan lang ang laging nagmamanifest ng sungay kung hindi nila kaya itong kontrolin. Na-offend naman ang isa pang kaklase na si Akari dahil hindi rin niya makontrol ang kanyang sungay. Naging tense ang sitwasyon sa loob ng klase habang nagkakasagutan si Shaki at JYN, pero bago pa maging marahas, biglang lumitaw si Nato sa likod nila at hindi na namalayan ni Shaki na nakaupo na pala siya sa tabi ni JYN. Ganoon din ang gulat ni JYN, pero wala nang oras si Nato para sayangin sa iniisip ng kanyang mga estudyante. Ipinahayag niya na para sa kanilang unang aralin, maglalaro sila ng tag. Dinala niya ang lahat ng estudyante sa kagubatan at sinabi na may isang oras silang bumalik sa paaralan habang iniiwasang mahuli niya. Idinagdag pa ni Nato na sino man ang hindi makabalik sa oras ay agad na mae-expel, at hindi niya pinakinggan ang pagtutol ni Shaki. Sinabi ni Nato sa mga estudyante na malaya silang gumamit ng kanilang powers at gagamitin lang niya ang sarili niyang kapangyarihan kung sakaling may mag-berserk. Kumpiyansa namang sinabi ni JYN na baka mapatay siya kung hindi siya gagamit ng powers, pero wala namang problema kay Nato doon, at idinagdag pa niya na kung sakaling may makapatay sa kanya, automatic silang makakagraduate at pwede nang sumali sa kahit anong squad para labanan ang Mamotero Agency. Ipinaliwanag niya na ang school ay nandito para ihanda sila sa totoong laban at susubukin niya sila sa bawat hakbang. Nang tanungin niya kung handa na ba sila, sagot ni Shaki ay ibibigay niya ang lahat at perfect ang test. Pagkatapos, binunyag ni Nato na may isa pang rule at naglabas siya ng 2 bola na mas maliit pa raw kaysa sa kanya, at sinabi niyang kailangan ng mga estudyante na may hawak silang bola pagbalik sa academy para makapasa sa test, sabay hagis nito sa restricted area. Akala ng lahat, dahil 2 lang ang bola, kailangan nilang maglaban para makuha iyon, pero sinabi ni Nato na hahatiin sila sa teams, una, si Shaki kasama si JYN at ang mahiyain na pink-haired na si Homer. Pangalawa, ang delinquent na si Ducati at ang nerd na si Guji. At pangatlo, ang nervyosong si Rocco at ang confident na si Kaina. Ipinaliwanag pa niya na papasok siya sa restricted zone 15 minutes matapos silang mauna para magkaroon sila ng head start. Ngunit biglang human gal si Shaki na ayaw niyang makipag-team up sa mask weirdo, pero binalaan siya ni Nato na mae-expel siya kung hindi siya marunong makipagtulungan kaya napilitan siyang bawiin ang sinabi niya. Pagkatapos noon, magalang na nagpakilala si Homer kay Shaki na wala pang kahit anong experience sa mga babae sa buong buhay niya, kaya agad siyang kinabahan at nagka-butterfly sa tiyan nang lapitan siya nito, sabay kumpiyansang sinabi na siya ang magpoprotekta sa kanya. Na-fluster si Homer at sinabing hindi na niya kailangang gawin iyon, ang gusto lang niya ay hindi maging pabigat sa grupo. Sunod, lumapit siya kay JYN para magpakilala, pero hindi siya pinansin nito at hindi man lang sumagot. Dahil sa sobrang baba ng self-esteem ni Homer, bigla siyang napaiyak at nag-sorry pa dahil nakausap niya ito. Nagsimulang sigawan ni Shaki si JYN dahil sa pagsakit nito sa damdamin ng babae at agad siyang lumapit kay Homer para aliwin ito, sinasabing hindi niya dapat sirain ang cute niyang itsura sa pag-iyak, bago muling binalingan si JYN para tuksuhin, ngunit tinawag naman siya nitong beta simp. Biglang pinutol ni Nato ang kanilang bangayan at inutusan silang pumasok dahil wala silang oras para mag-aksaya, kaya agad na tumakbo sina JYN at Shaki papunta sa restricted forest, habang naiwan si Homer na nagatubili bago rin sumunod. Sa loob ng gubat, mabilis na naglilipat-lipat si JYN sa mga puno parang ninja sa Naruto habang iniisip na kung mapapatay niya si Nato, automatic siyang makakagraduate at makakapili ng squad para muling harapin ang kanyang pinakamalaking kaaway. Ngunit biglang umatake si Shaki mula sa likod na nagpagising sa kanya mula sa kanyang monologo, kaya nainis siya at tinanong kung ano ang problema nito. Sagot ni Shaki ay gusto niyang patunayan na mas malakas siya kaysa kay JYN, kaya pumayag din si JYN at tinanggal ang kanyang maskara, na nagpakita ng malalalim na peklat sa paligid ng kanyang bibig. Medyo na-creep out si Shaki at sinabi na tanging mahihinang tao lang ang nagyayabang ng lumang peklat, pero hindi siya pinatulan ni JYN at bagkus ay tinanggal pa ang kanyang gloves, na naglantad ng kamay na puno ng tahi.
Binunot niya ang isa sa mga tahi at pinakawalan ng dugo na agad niyang ginawang circular saws, na ikinagulat ni Shaki dahil pakiramdam niya baka aidmanda sila ng Chainsaw Man author sa pagkopya ng ideya. Tinakot siya ni JYN na tumakbo na lang kung natatakot siya, pero sagot ni Shaki ay kung tatakas siya ngayon, hindi na niya may paghihiganti ang pagkamatay ng kanyang ama, bagay na ikinagulat ni JYN bago siya biglang naging mas menacing at sinabing hindi sila kailanman magkakaintindihan. Sumagot naman si Shaki na hindi niya rin gustong intindihin ito at kinagat ang kanyang hinlalaki para palabasin ng dugo, pero bigo siyang gawing baril at napasugod sa panik habang iniisip kung paano ito gagana, kaya napilitan siyang gumamit ng stick bilang sandata. Ngunit agad niyang napagtanto na wala siyang laban kay JYN na kaya nang magputol ng malalaking puno sa isang hampas lang gamit ang kanyang chainsaw arms, samantalang si Homar naman ay naglalakad-lakad para hanapin sila nang bigla niyang marinig ang malalakas na bagsakan ng mga punong pinutol. Biglang kinabahan si Homar at bumalik ang kanyang inferiority complex, iniisip na hindi siya bagay sa ganitong lugar, pero medyo gaman ang pakiramdam niya nang maalala niyang tinawag siyang cute ni Shaki kaya nagpa siya siyang hanapin ito, hindi namamalayang ilang talampakan lang ang layo niya sa isa sa mga bola. Samantala, si Shaki ay nakikipaglaban kay JYN gamit lang ang kamao, at kahit hindi gamitin ni JYN ang kanyang chainsaw powers ay kaya pa rin siyang bugbugin ng madali, kaya napaisip si Shaki kung paano nito nakokontrol ang kanyang kapangyarihan ng ganoon kadali. Doon niya na-realize na iba ang abilidad ni JYN kumpara sa kanya, pero dahil sa kakaisip nawalan siya ng focus at napabagsak agad ni JYN gamit ang isang suntok. Naiinis si Shaki sa sarili niya, at iniwan siya ni JYN para umiyak na parang talunan, pero nagulat ito nang biglang bumangon ulit si Shaki at sinabing hindi pa tapos ang laban. Dahil inis na si JYN, agad siyang nagpakawala ng chainsaw papunta kay Shaki, pero eksaktong dumating si Homar na walang kamalay-malay na direkta siyang nasa linya ng atake dahil sa kanyang negative survival instincts. Nagpanik si Shaki at mabilis siyang tumalon para mailigtas si Homar kahit siya mismo ay nasugatan, at matapos noon ay tumayo siya sa ibabaw ng dalaga at inutusan si JYN na mag-sorry. Pero sagot ni JYN, kasalanan daw ni Homar kung namatay siya dahil sa mahina niyang atake, dahilan para lalong magalit si Shaki. Ngunit biglang nagsimulang paulit-ulit na magdasal si Homar ng sorry at parang nawala sa sarili. Bigla siyang nagdugo sa ilong at mula sa dugo niya ay unti-unting nabuo ang isang higanteng tao na ikinagulat nilang dalawa, kaya't napasigaw sila kung anong klaseng Attack on Titan na naman ito. Sabi ni Homar, kailangan nilang tumakbo dahil papatayin sila ng kanyang female Titan, at halos sabay ng sinabi niya ay bumagsak ito ng malakas na hampas na muntik na ring tumama kay Shaki. Si JYN naman ay tumalon diretso para lumaban pero kahit chainsaw arms niya ay halos walang epekto sa napakalaking katawan ng halimaw. Agad namang tinanong ni Shaki si Homar kung hindi ba niya kayang pigilan iyon, pero sagot ng dalaga ay wala siyang magagawa at humingi lang siya ng tawad. Biglang bumagsak si Homar matapos mawalan ng sobrang dugo at agad nagdesisyon si Shaki na ilayo siya mula sa female Titan para tulungan, pero laking gulat niya nang makita niyang pinoprotektahan pala ito ng Titan. Dahilan para pati si JYN mag-isip kung may sariling kalooban ba ang dugo ni Homar. Biglang nagsimulang samuka ng dugo ang female Titan ng marahas, at habang nagtago si JYN sa likod ng bato, si Shaki naman ay tinanggap ng direkta ang buong atake. Umiiyak si Homar at paulit-ulit niyang sinasabi sa female Titan na tumigil ito sa pagtawag sa kanya ng ate, kaya't nagtaka si Shaki kung ano ang ibig sabihin nun. Muli siyang pinakiusapan ni Homar na tumakbo na lang, pero tumanggi si Shaki at sinabing mamamatay ito sa sobrang dugo kung hindi niya tutulungan, at ayaw na niyang makakita ulit ng isa pang tao na namamatay sa harap niya. Biglang umatungal ng napakalakas ang female Titan at ang shockwave nito ay umabot hanggang sa ibang estudyante sa labas ng gubat. Si Nato, na nakamasid mula sa taas ng puno, ay nagpa siya na hayaan muna sina Shaki at JYN na subukan harapin ang blood release ability ni Homar bago siya manghimasok. Sa gitna ng laban, sinubukan ni Shaki na saktan ng sarili para gumamit ng dugo bilang sandata, pero bigo pa rin siya at wala pa ring lumabas na kapangyarihan. Inatake siya ng female Titan at nakailag siya, pero bigla nitong dinampot ang mga bato sa lupa at inihagis sa kanya, dahilan para tamaan siya at mapalipad palayo. Pero higit pa sa sakit ng pinsala, ang mas tumama kay Shaki ay ang realization na sobrang hina niya ngayon, hindi pa siya natatalo sa laban dati, pero ngayon isa lang siyang inutil na bata, kaya't napaiyak siya sa sobrang frustration. Bigla namang lumabas si JYN at sinabing umuwi na lang siya kung iiyak lang siya, kaya't agad na nagalit si Shaki at sinabing pawis lang iyon mula sa mata niya. Wala nang oras para makipagtalo, kaya agad na binuksan muli ni JYN ang kanyang sugat at lumabas ang dugo para lumikha ng dalawang magkaibang klase ng chainsaw sa magkabilang braso. Ramdam pa rin niya ang pinsalang natamo mula sa naunang atake ng female Titan, pero buo ang loob niyang manalo sa kahit anong laban sa harap niya.
Mula sa malayo ay patuloy na nanonood si Nato at namangha siya na kayang gumawa ni JYN ng dalawang uri ng sandata sabay-sabay, kaya ipinaliwanag niya na ang Oni Blood ay maaaring kumuha ng kahit anong anyo na iniisip nila, pero kadalasan ay naapektuhan ito ng kanilang nakaraang trauma, personal na hilig, at karanasan. Samantala, umatake na si JYN sa female titan, gamit ang circular chainsaw para akyatin ang higanteng katawan nito. Sinubukan ni JYN gayahin si Levi Ackerman sa pag-atake sa batok ng female titan pero agad nitong isinakripisyo ang braso para protektahan ang sarili, at habang patuloy ang labanan, si Shaki naman ay paulit-ulit na sumisigaw sa kamay niya na gumawa ng kahit anong sandata, iniisip kung bakit hindi siya makagawa ng armas gaya ni JYN. Bigla niyang naisip na puro panghiwa lang ang nagagawa ni JYN at maging si Homar ay may personal na koneksyon sa kanyang female titan, kaya't napagtanto niya na kaya niyang gumawa ng mga baril dahil mas hilig niya ito kaysa sa isang karaniwang Amerikano, at doon niya biglang natutunan kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Samantala, hirap na hirap si JYN sa laban lalo na nang biglang umatungal ang female titan at napinsala ang kanyang pandinig na halos ikamatay niya, dahilan para pati si Nato ay maghanda ng makialam, pero biglang idineklara ni Shaki na siya na ang tatapos ng laban at itinapat ang isang napakalakas na grenade launcher sa Titan, bagay na ikina-impress ni Nato dahil natutunan niyang kontrolin agad ang kanyang kapangyarihan. Masayang-masaya si Shaki na subukan ng bagong sandata, pero inatake siya ng female Titan kaya't mabilis siyang nakailag at agad na pinaputukan ito, dahilan para sumabog ang katawan ng Titan at laking gulat ni na JYN at Nato sa tindi ng kanyang kapangyarihan. Unti-unting naglaho ang female titan habang nagkakawatak-watak ang mga piraso nito at nawalan ng malay si Homar, at habang nanlilisik pa rin ang mata ni JYN sa gulat sa lakas ng ginawa ni Shaki, biglang bumuhos ang dugo mula sa himpapawid na kalaunan ay naging normal na ulan, kaya't napagtanto niya na hindi lang napatay ni Shaki ang titan kundi binago pa ang panahon. Pero si Shaki, imbes na isipin iyon, ay agad na naglakad papunta kay Homar para tingnan kung ayos lang siya, subalit biglang naging malabo ang kanyang paningin at bumagsak siya sa lupa na hindi na makagalaw. Dumating si Nato at ipinaliwanag na gumamit siya ng sobrang dami ng dugo kaya't naubos ang lakas ng kanyang katawan. Pero sagot ni Shaki ay kaya pa niyang lumaban at pilit niyang itinayo ang sarili. Bagaman tumagal lamang iyon ng 5 segundo bago siya muling bumagsak, dahilan para tawagin siyang noob ni Nato na hindi pa kayang kontrolin ang sarili niyang kapangyarihan, pero sa isip niya ay aminado siyang ang lakas ni Shaki ay higit pa sa lahat ng nakita niya noon, at binalaan pa niya ito na kapag sobra ang paggamit ng dugo ay maaari siyang mamatay, isang bagay na hindi na ininda ni Shaki dahil mas nag-aalala siya para kay Homar kaysa sa sarili niya. Hiningi ni Shaki kay Nato na siya muna ang tingnan si Homar dahil baka sobra na ang dugo na nagamit nito at ayos lang sa kanya na ma-check pagkatapos, at nagulat si Nato dahil kahit halos patay na si Shaki ay iniisip pa rin nito ang iba, pero bago pa siya makagalaw ay biglang umatake mula sa likod si JYN. Buti na lang mabilis ang reflexes ni Nato kaya agad niyang na-block at naitulak pabalik si JYN na nagsabing wala na silang dapat ikabahala sa mga talunan. Dahilan para tanungin siya ni Nato kung ano ang gagawin kapag namatay si Homar dahil walang agarang gamutan, pero malamig lang nasagot ni JYN na hindi yun concern niya, bagay na ikinainis ni Nato at hayagang sinabi niyang kinasusuklaman niya ang mga makasarili, pero walang pakialam si JYN at tinanong lang kung makakagraduate ba siya kapag napatay si Nato, na sinagot naman ito ng oo kaya't agad sumugod si JYN gamit ang kanyang blood chainsaw. Sinalubong siya ni Nato gamit ang payong nagawa sa parehong materyales daw ng pants ni Hulk kaya't hindi ito nababasag. At nang pindutin niya ang isang button ay agad na kumalat ang makapal na usok. Dahilan para isipin ni JYN na susubukan siyang tirahin ng biglaan, kumpiyansang mapapatay niya si Nato sa sandaling pumasok ito sa range niya, pero laking gulat niya nang bigla siyang tamaan ng mabilis na bala kaya't napilitan siyang magtago sa likod ng puno, at patuloy namang nagpapaputok si Nato gamit ang multi-purpose umbrella na may rubber bullets na hindi man nakakamatay ay siguradong masakit, lalo pa at sinadya niyang tamaan ang sugatang kamay ni JYN para masaktan ng husto. Doon niya na-realize na plano ni Nato na panatilihin ang malayo nilang distansya dahil iniisip nitong puro close range lang ang armas niya, ngunit may tinatago rin siyang mga pangkontra kaya't agad siyang lumabas sa puno, iniwasan ang bala at nagpadala ng mga lumilipad na blades na mabilis namang nailigan ni Nato, pero nagulat siya na may pang-counter pala si JYN sa mga kalabang pang-long range. Sunod-sunod na umatake si JYN at biglang nagpakita sa likod ni Nato habang nasa ere, iniisip na hindi na ito makakadepensa, pero biglang naglabas si Nato ng bomba na ikinapanak ni JYN, ngunit nang sumabog ay isa lang pala itong harmless smoke bomb at muling inisip ni JYN na gagamitin lang siya ulit ni Nato bilang target practice mula sa malayo.
Kaya hindi na inasahan ni JYN na biglang lilito si Nato mula sa likod at bibigyan siya ng spine-crushing punch, at habang halos wala ng lakas si JYN ay pinangaralan siya nito na huwag masyadong kumpiyansa sa sarili sa gitna ng laban dahil nagiging mahina siya laban sa mga surprise attack. Sobrang sugatan at pagod na si JYN kaya't halos hindi na siya makagalaw. Kaya't kinailangan ni Nato na i-invert ang kanyang payong at gawing parang hawla para ikulong siya, pero pilit pa rin itong nagpupumiglas hanggang sa tanungin siya ni Nato kung desperado ba talaga siyang makita ang kanyang ama, dahilan para bigla siyang matahimik at magtanong kung paano ito nalaman, at sagot naman ni Nato ay dahil inaral niya ang files nito at doon nalaman na isa itong anak ng isang Mama Otero, bagay na ikinagulat ni Shaki dahil pareho pala sila ng pinanggalingan. Punong-puno ng galit si JYN habang inamin niya na ang sarili niyang ama ang pumatay sa kanyang pamilya at gumawa ng mga eksperimento sa kanya kaya puno ng peklat ang katawan niya. At sa galit at paghihiganti na buhay siya, nanumpa na papatayin niya ang sariling ama kahit kapalit ang kanyang buhay. Dahilan para biglang magkaroon siya ng burst of power at mabuwal ang holang pumipigil sa kanya, pero bago pa man siya makagalaw ay agad siyang sinunggaban ni Nato sa mukha at pinagslam sa lupa. Tinawag siyang Hangul at sinabi na kapag namatay siya habang hinahabol ang kanyang pangarap ay isa siyang tanga na hindi kailanman maaabot iyon, at pinaalala sa kanya na mas mabuting mabuhay kahit kailangan niyang tanggapin ang pagkatalo at kahihiyan para lang matupad iyon. Dahil dito ay tuluyan ng huminto si JYN at agad namang tinawagan ni Nato ang paaralan para magpadala ng nurse. Iniulat niya na si Homar ay kailangan ng umatras sa test dahil sa matinding blood loss at si JYN ay nakatali na. Samantalang si Shaki naman ay nakatayo pa rin, kaya sinabi ni Nato na may 6 na minuto na lang ito bago matapos ang oras at hawak niya ang isa sa mga bola, at binigyan siya ng 2 pagpipilian, kunin ito mula sa kanya o hanapin ang natitirang bola sa loob ng 5 minuto at makabalik sa paaralan, at kahit sabihin ni Shaki na hindi patas ang laban ay wala siyang ibang magagawa kundi sumunod sa patakaran ni Nato. Pagkatapos tumakbo ni Nato ay agad siyang sinundan ni Shaki para makita ang gagawin nito, habang si JYN naman ay tahimik lang na nakaupo kung saan siya nakatali sa puno nang biglang lumabas si Shaki mula sa mga bushes at inalok siyang palayain kapalit ng pagtutulungan nila laban kay Nato, pero nagulat si JYN at agad tumanggi dahil para sa kanya masisira ang kanyang pride kung ililigtas siya ng isang tanga. Hindi na pinagtalunan ni Shaki kung tanga nga ba siya at tinanong na lang si JYN kung mas mahalaga ba talaga ang pride niya kaysa sa mga pangarap niya dahil hindi niya makakamit iyon kung nakaupo lang siya, at nang tanungin siya ni JYN kung bakit siya nagmamalasakit, inamin ni Shaki na isa ring Mama Otero ang kanyang ama, dahilan para mabigla si JYN at marinig mula kay Shaki na pareho lang sila, parang eksenang kinuha sa Naruto. Samantala, hinahanap ni Nato si Shaki at nagduda kung bumalik ito, hanggang sa makita niya itong tumatakbo at agad siyang sinalubong para ma-corner, at habang pinapakita ni Nato ang bola ay nagmura si Shaki sa isip niya laban kay JYN, hindi dahil iniwan siya nito, kundi dahil kahit nailigtas na ay gusto pa rin siya ang masusunod. Bigla namang umatake si JYN mula sa itaas para agawin ang bola pero mabilis itong naiwasan ni Nato, at doon lumabas na peke lang pala iyon dahil ang tunay na plano ni JYN ay ang pagtatapon ng bato na may nakataling lubad kay Nato para atali ito, at agad namang sinunggaban ni Shaki ang kabilang dulo ng lubad at sabay nilang hinayla si Nato, pero inukit lang nito ang kanyang mga paa sa lupa dahil alam niyang wala silang sapat na lakas para hilahin siya. Biglang pinakawalan ni JYN ang isang blood blade kaya't napilitan si Nato na umiwas at nawalan siya ng balanse. Sapat na para makalapit si Shaki at may palo ang bola mula sa kamay nito, tumilapon iyon papunta kay JYN at inakala ni Nato na mag-aagawan silang dalawa kaya kukunin na lang niya sa oras na mag-away sila, pero laking gulat niya nang sabihin mismo ni Shaki kay JYN na siya na ang kumuha ng bola at tumakbo papuntang paaralan, at ginawa nga ito ni JYN habang todo cheer naman si Shaki na parang siya mismo ang tumatakbo dala ang panalo. Matapos makuha ni JYN ang bola ay sinabi ni Shaki kay Nato na nakuha na nila ito mula sa kanya. Pero pinaalala ni Nato na ang makakapasok lang ay yung mismong makapagdala ng bola pabalik sa school at sa sitwasyong iyon si JYN lang ang papasa, kaya nagulat si Shaki at doon na-realize ni Nato na isa talaga siyang tanga na hindi iniisip ang mga benepisyo at talo bago gumawa ng aksyon, dahilan para agad magsisi si Shaki at pasigan na tawagin si JYN para bumalik, ngunit masyado na itong malayo para marinig siya. Habang tumatakbo si JYN pabalik sa school ay naisip niyang hindi niya maaabot iyon kung wala ang tulong ni Shaki kaya't bigla siyang nagdesisyon na bumalik. Nagulat si Shaki at tinanong pa siya kung pareho ba siya kay Zoro na laging ligaw. Ngunit pinatahimik siya ni JYN at sinabing ayaw lang niyang nakadepende ang tagumpay niya sa isang tanga. Mas pipiliin pa niyang mabaygo at abutin ang pangarap niya mag-isa kaya't iniabot niya ang bola kay Shaki at sinabing siya na ang magdala sa academy, pero bago pa sila magkapalitan ay biglang dumating ang isang maliit na pink na nilalang na mabilis tumakbo at huminto sa pagitan nila, at agad pinatigil ni Nato ang test dahil dumating si Muku,
ang high-speed Surir Pet na lumalabas lang kung may emergency. Inactivate niya ang radio sa likod nito at natanggap ang tawag ng Kyoto branch na inaatake ng Mamo Agency sa labas ng test zone. Habang sa kabilang banda ang ibang estudyante ay naghihintay lang at iniisip na bumagsak na sina Shaki dahil lagpas na sa oras. Ngunit bumalik din si Nato kasama sina Shaki at JYN at ipinaalam na nasa panganib ang Kyoto branch kaya pupunta sila roon imbes na ituloy ang test, kaya agad silang sumakay ng bangka papunta sa Kyoto habang may halong kaba at tuwa ang ibang estudyante dahil agad silang isasabak sa totoong labanan. Ngunit nilinaw ni Nato na hindi sila makikipaglaban kundi magiging suporta lang sa mga tunay na mandirigma. Pagdating nila sa Kyoto ay pinangunahan sila ni Nato patungo sa lugar malapit sa isang sikat na templo at sinabi niyang nasa ilalim nito nakatago ang base ng Oni Agency. Dinala ni Nato ang mga estudyante sa isang ordinaryong restaurant kung saan sinalubong sila ng isang nakakatakot na matandang babae, at pagdating nila sa sala ay ipinakita nito ang isang sikretong underground staircase na magdadala sa kanila sa kanilang destinasyon. Samantala, sa ibang lugar naman ay katatapos lang ni Tsubakiri, isang captain ng Mamotero Agency, napatayin ng isang unit ng mga Oni at tinawag pa niya silang mga uod na nagkukunwaring sundalo, habang ang kanyang vice captain na si Yumogi ay nagrereklamo dahil sobra na naman ang gulo at kalat na ginawa niya na mahirap linisin, ngunit sagot ni Tsubakiri ay nainis lang siya sa mga uod at mas gugustuhin pa niyang makalaban ng babaeng Oni dahil mas matibay at mas kaya nilang tiisin ang sakit, kaya mas mainam silang gamitin para sa kanyang eksperimento. Sinabi ni Yumogi na kadiri ang mga eksperimento niya lalo na yung lumalapit sa kanila, isang halimaw na pinaghalo ang aso, unggoy, at ibon, na ipinangalanan ni Tsubakiri na ugly, at tanging iyon lang ang napagkasunduan nilang pangit nga, pero ipinagmamalaki ni Tsubakiri na si Ugly ay mahalagang research specimen at tapat na miyembro ng kanilang anti-Oni biological weapons, habang binara siya ni Yumogi na ang trabaho nila ay pumatay ng delikadong Oni at iligtas ang mga sibilyan kaya mas mabuti kung doon niya ilaan ang oras niya kaysa sa creepy na pananaliksik. Iginiit naman ni Tsubakiri na ang Oni blood ay napaka-fascinating at ginagawa niya ang makakaya para makatulong sa sariling paraan. Dahil kung matutunan nilang kontrolin ang Oni blood ay magiging malaking tulong iyon sa Mamotero Agency. At kung magagawa pa nilang gawing gamot ang healing factor ng Oni blood ay pwede silang yumaman ng higit pa kina Alain, Jeff, at Zop, ngunit pinaalala ni Yumogi na pati ang Mamoteros ay may kakayahan ding kagaya nun, at sagot ni Tsubakiri ay hindi matalinong magsagawa ng eksperimento sa tao kaya sa mga Oni na lang, dahil para sa kanya ay uod lang ang mga ito at sayang lang kung papatayin ng basta-basta. Sa hindi kalayuan ay may isang batang Oni na nagtatago sa sulok at nanginginig sa takot habang pinapakinggan ang lahat ng iyon, pilit na pinipigilan ang sarili na gumawa ng ingay. Pagkarinig ng batang Oni na papalayo na ang yapak ni Tsubakiri at Yumogi ay nakahinga siya ng maluwag, pero iyon ang naging malaking pagkakamali niya dahil narinig siya ni Tsubakiri at agad itong lumapit sa kinaroroonan niya, kaya't kinabahan ang bata at napagdesisyonan ni Tsubakiri na dalhin siya sa laboratorio. Sinabi ni Yumogi na patutulugin niya muna ito para hindi maging abala, ngunit habang ginagawa niya iyon nang walang anesthesia ay natuluan ng dugo ang coat ni Tsubakiri, at agad na pagtanto ni Yumogi na malaking problema ito para sa batang Oni. Galit na lumapit si Tsubakiri at sinimulang sipay ng bata, sinasabing kahit na fasinado siya sa Oni blood ay isa itong maruming bagay at hindi niya papayagan na madumihan ang kanyang uniforme. Saka pa niya tinanong ang bata kung nakatira malapit ang kanyang mga magulang at kung kabilang sila sa grupong pinatay niya, at nang walang makuhang sagot ay binuhat niya ang mga bangkay ng Oni sa paligid at ipinakita ito sa bata, tinatanong kung magulang ba niya ang mga ito. Hindi pa rin makapagsalita ang bata sa sobrang takot kaya piniga siya ni Tsubakiri gamit ang mga bangkay, bagay na kinilabutan si Yumogi dahil sa lahat ng Matero abilities na nakita niya, ang kay Tsubakiri ang pinaka-diabolical. Dahil ang itim na usok na lumalabas sa mga bangkay ay isang espesyal na bakterya mula sa dugo nila na kayang gawing armas, at si Tsubakiri ay gumagamit nito para kontrolin ang mga bangkay, isang bagay na hindi pa rin niya matanggap. Matapos patayin ng batang Oni ay inutusan niya si Ugly na kainin ng higanteng Oni dumpling habang sila naman ay maghahanap ng iba pang maggots na papatayin. Samantalang sa kabilang banda ay naglalakad sina Shaki at ang ibang estudyante sa isang malawak na tunnel kung saan ipinaliwanag ni Nato na may ilang tindahan na may access papunta rito at diretso sa kanilang base, hanggang sa marating nila ang gate papasok sa lugar sa ilalim ng Uruda Temple na anyong isang tradisyonal na Japanese house, at hindi makapaniwala ang mga estudyante nang sabihin ni Nato na ito ang headquarters ng Kyoto Division ng Oni Agency. Biglang lumabas ang isang doktor na nagrereklamo sa dami ng trabaho niya, ngunit agad nagbago ang tono at naging masigla ang pagbati nang makita si Nato, saka pa inayos ang buhok niya matapos mapansin ang blonde body. Tinanggihan agad siya ng babae pero hindi naman nabasag ang puso ng lalaki dahil sanay na raw siya sa mga rejections, kaya nagtanong si Shaki kung sino ba ang clown na iyon at ipinakilala siya ni Nato bilang si Kyoa,
ang commander ng support unit sa Kyoto base, na agad namang nagdagdag na dati silang classmates ni Nato sa academy pero hindi pinatulan ni Nato ang kanyang idol chatter at agad nagpas siyang tumungo sa front lines. Nakiusap si Shiki na sumama pero tumanggi si Nato at ganoon din sa ibang estudyante na mas gusto pa sanang sumama kaysa maiwan sa weirdo na si Kyoa. Kaya iniwan sila ni Nato at sinabing gamitin na lang sila ni Kyoa ayon sa nais niya. At eksaktong dumating ang nurse na nagsabing bumalik na si Kyoa sa trabaho at nang mapansin din ng mga estudyante ay inutusan silang magbihis kaagad dahil kailangan nila ng lahat ng tulong na makukuha nila. Kaya nagpalit sila bilang assistant nurses at nagtungo sa makeshift hospital kung saan daan-daang sugatang Oni ang nag-iingay sa sakit. Kabilang na ang isang bagong dating na nawalan ng parehong binti at may malubhang pinsala pa. Na ikinagulat ni Shaki lalo na nang sabihin ng nurse na tatagal lang ito ng 3 minuto kung hindi gagawa ng paraan. Ngunit ngumiti lang si Kyoa at sinabing hindi nila hahayaang mamatay ito kaya nainis si Shaki at pinaalalahanan siyang huwag mangako ng ganoon. Pero imbes na magalit ay natuwa pa si Kyoa sa katapatan ni Shaki at sinabi niyang malaki ang papel niya sa base kaya ipapakita niya kung paano talaga ang totoong trabaho ng support. Samantala sa kabilang lugar ay katatapos lang ni Tsubakiri at Yumogi na patumbahin ng kapitan at bise-kapitan ng isa pang grupo kaya takot na takot ang mga natitirang Oni. Ngunit nadismaya si Tsubakiri dahil isa na namang grupo ng mahihinang nilalang ang kaharap niya nang biglang dumating si Nato at agad niyang inactivate ang kanyang ability at sinugod siya. Bagay na ikinatuwa ng mga Oni na nagalak sa pagdating ng tagapagligtas, pero hindi man lang nasaktan si Tsubakiri dahil ginamit niya bilang meat shield ang bangkay ng kapitan at bise-kapitan ng Oni, at doon na nga inamin ni Tsubakiri na matagal na silang magkakilala ni Nato at kinausap pa siya na para bang lumang kaibigan. Tinanong ni Tsubakiri si Nato kung anong ginagawa niya sa Kyoto dahil hindi naman ito sakop ng area niya. At sinabi niyang may narinig siyang lugar kung saan nagtitipon ng mga Oni at taga-Kyoto at kapag nilipon niya iyon ay matatapos na ang problema. Pero nagpanggap si Nato na wala siyang alam at sagot ni Tsubakiri na susuko na siya kung mismong si Nato ang nagsabing hindi totoo ang lugar na iyon, saka nagbiro na magsisightseeing na lang siya sa malaking templo, bagay na ikinapanik ni Nato sa loob dahil alam niyang matalas ang instincts ni Tsubakiri kaya nagpa siya siyang pigilan ito ngayon at lumaban ng seryoso. Samantala sa headquarters, isinaksak ni Kyoa sa katawan niya ang maraming blood pipes at natanong ni Shaki kung hindi ba dapat ibigay iyon sa mga sugatan pero sinabihan lang siya ng nurse na manahimik at manood. At lumapit si Kyoa sa pinakamalubhang sugatan at tinanong kung gusto niyang tumubo muli ang kamay o paa dahil hindi niya kayang sabay. At kahit halos wala ng lakas ay sinabi ng lalaki na gusto niyang maibalik ang braso niya para maiakap niyang muli ang kanyang mga anak. Kaya nangakong tutuperin niyon ni Kyoa pero binigyang babala siyang masakit ang proseso. Sa kanya hiniwa ang pulso para ipainom ang dugo niya at ipinaliwanag na nakakapagpalakas ito ng healing ability ng isang normal na Oni ng maraming beses. At agad nga itong umepekto habang nagsisigaw sa matinding sakit ang sugatan kaya inutusan ng nurse ang mga estudyante na pigilan siya at sumunod naman agad sila. Habang ang iba ay pinakuha ng karagdagang dugo sa kabilang silid. At hindi nagtagal ay may lumitaw mula sa balot ng lalaki na parang mga daliri at ikinagulat ni Shaki dahil mukhang nagsisimulang tumubo muli ang kamay. Hanggang sa bumalik nga ang braso ng sugatan at pati na rin ang mga malalalang paso sa kanyang dibdib ay tuluyang gumaling. Kaya dali-daling nilapitan siya ni Shaki at tinanong kung maaari rin bang maibalik ang kanyang mga paa, na sinang-ayunan ni Kyoa pero ipinaliwanag niyang dahan-dahan at maliit na doses lang ang dapat ibigay dahil sobra na ang nainom nitong dugo at baka mag-develop siya ng antibodies, saka sinabi ni Kyoa sa sugatan na magre-retiro na siya sa combat unit ngunit maaari pa rin siyang tumulong sa iba bilang bahagi ng support unit. Sinabi ni Kyoa na kapag nabigyan ng prosthetics ay makakapaglaro na agad ang sugatan kasama ang kanyang mga anak. At halos maiyak ito sa tuwa sa narinig, saka tumingin si Kyoa sa mga estudyante at ipinaalala na sila rin ay maaaring mapunta sa parehong sitwasyon balang araw. At bagamat naiintindihan niya ang glory chasing at aura farming na hinahanap ng mga nasa frontline. Pinaalala niyang malakas lang lumalaban ang mga iyon dahil may sumusuporta sa likod nila, at iyon ang trabaho ng support unit. Kaya't humanga si Shaki at ilang estudyante at sinabing handa silang tumulong sa anumang paraan. Kaya dinala siya ni Kyoa sa isang malungkot na dalagitan na si May nakahapon lang dinala matapos atakihin ng Mama Otero Agency. Nawawala pa ang mga magulang nito at gusto ni Kyoa gamitin ang kabaitan ni Shaki para pasayahin ang bata. Kaya kinausap niya ito hanggang unti-unti itong nag-open up at nabanggit na hindi siya nakapag-aral kahit kailan. At iniisip ni Shaki kung pareho ba silang troublemaker. Pero biglang dumating ang support unit dala ang ilang bangkay mula sa labanan at doon nakita ni May ang kanyang mga magulang na patay na kaya't napaiyak siya ng husto. Bagay na inamin ni Kyoa na hindi niya pa rin kayang masanay sa ganitong eksena kahit matagal na siya sa trabaho. Ngunit ang mas malala,
May mas madilim na plano sa likod nito dahil inamin ni Tsubakiri kay Nato na nilagyan niya ng bakterya ang ilang bangkay ng Oni na tiyak dadalhin ng support unit para bigyan ng maayos na libing. At mula roon maaari niyang kontrolin ang mga ito kahit malayo para wasakin ang base. Bagay na ikinagulat ni Nato, kaya sinubukan ni Tsubakiri kung gagana at binuhay ang bangkay ng ama ni May habang abala sina Shiki at Kyowa. At sa sobrang tuwa ng bata ay akala niya buhay pa ito ngunit bigla siyang sinakal nito sa utos ni Tsubakiri. Mabuti na lang ay agad na napansin ni Shiki at Kyowa, kaya sinabi ni Kyowa kay Shiki na takpan ang mga mata ng bata, at nang sinunod niya ito ay saka pinuruhan ni Kyowa ang utak ng bangkay gamit ang dalawang matalim na kutsilyo upang hindi na ito gumalaw, at nang makita ulit ni May ang nangyari ay napaiyak siya ng mas lalo, habang napagtanto ni Kyowa na malamang marami pang puppet zombies sa paligid na gaya nito. Pero huli na nang marealize ni Kyowa dahil gumalaw na ang mga zombie puppets at biglang bumangon ang nanay ni May at inatake si Shiki. Sinakaw siya bago pa man makareact, kaya't nagdesisyon si Kyowa na tapusin agad ito pero bago pa niya mailabas ang mga scalpel ay biglang umatake ang mas marami pang zombies mula sa likod at na-restrain siya. Hindi na rin makakilos si Shiki at unti-unting nauubusan ng oxygen ang kanyang utak hanggang sa himatayin siya. At ganoon din ang nangyari sa buong headquarters kung saan biglang umatake ang mga zombie sa mga supporters na nagbubuhat sa kanila. At dahil hindi sanay lumaban ang mga ito at inatake pa ng biglaan, madali silang napatumba, sabay pasok ng mga zombies sa kwarto ng mga pasyenteng malubha ang kondisyon at doon nila sinugod ang mga pasyente at nurse na walang ideya kung paano haharapin ang sitwasyon. Samantala sa kabilang kwarto ay pilit pa ring nilalabanan ni Shiki ang pagkawala ng ulirat habang umiiyak si May at nagmamakaawa sa kanyang ina na tigilan na si Shiki. Pero sinabi ni Shiki na lumayo na siya dahil hindi na ito ang kanyang totoong nanay. Subalit hindi nakikinig ang bata, sinubukan ding tumulong ni Kyowa pero agad siyang pinabagsak ng mga zombie. At dahil walang ibang tutulong ay napilitan si Shiki na bunutin ang Glock na ibinigay sa kanya ni Nato sa bangka. Na ipinaalala sa kanya noon na hindi pa siya marunong gumamit ng blood ability kaya kung kailangan niyang lumaban ay mas mabuti nang gumamit ng sandatang gamay niya. At ang baril na iyon ay hindi ordinaryo dahil ang bala nito ay gawa sa dugo ni Shiki kaya mas malakas ang tama. Kaya sa oras na iyon hinailan muna niya si May palapit para hindi makita ang masaker na susunod bago itutok ang baril sa ulo ng zombie na ina nito at pinutok. Tinapos niya ang lahat, saka siya huminga ng malalim habang si Kyowa ay kinakandado pa ng 3 zombie. Buti na lang mabilis nakarecover si Shiki at pinuntirya ang ulo ng bawat zombie at pinutok hanggang sa maligtas si Kyowa, na agad nagreklamo na hindi handa ang support unit para sa ganitong sitwasyon kaya iniutos niyang si Shiki ang baalang maglinis ng kaguluhan habang siya naman ay magpapalikas ng mga pasyente, at sa main hall naman ay abala ang ibang mga estudyante na nakikipaglaban gamit lang ang kanilang kamao dahil hindi pa nila lubos na alam ang tunay na sitwasyon. Nag-isip ang mga estudyante kung paano tuluyang mapapatigil ang mga zombie dahil kahit gaano pa sila kasugatan ay bumabangon pa rin ang mga ito. At sakto namang dumating sina Shiki at Kyowa, sinabi ni Shiki na sa utak lang dapat puntirya dahil iyon lang ang paraan para matigil sila. Kaya agad siyang nagpaputok ng sunod-sunod na headshot sa iba't ibang direksyon at si JYN ang unang sumunod sa kanya. Binuksan ang sariling tahi at gumawa ng parang surgery sa mga zombie sa harapan niya hanggang sa unti-unting naintindihan din ng iba kung ano ang dapat gawin. Gamit ang pagkakataong ito ay inutusan ni Kyowa ang support staff na ilikas agad ang mga pasyente at gamutin ang mga bagong sugatan habang si Shiki naman ay tuloy-tuloy lang ang pagpapaputok na parang walang katapusan ng bala. Pero sa loob-loob niya ay nagsisimula na siyang mamatay sa trauma dahil pakiramdam niya ang pinaka-gross na bagay na nagawa niya sa buong buhay niya ay ang patayin ang mga taong dati ng patay. Naiisip niya na bawat zombie na pinapatumba niya ay minsan ding naging tao na may pamilya at kaibigan na nagmamahal sa kanila, at halos maluha na siya sa bigat ng sitwasyon habang tinatanong ang sarili kung bakit nila kailangan saktan ang kapwa nila Oni kung ang tunay na kaaway naman ay ang Mamootaro Agency. Samantala, si Nato ay nakikipag-standoff pa rin kay Subiri at nagdesisyon siyang tapusin ito sa close combat ngunit ginamit ni Subiri ang 3 bangkay ng Oni bilang panangga. Ikinagalit iyon ni Nato lalo na nang mapansin niyang nasa tabi na ni Subiri ang halimaw na si Ugly na handang magbigay ng matinding atake. Buti na lang ay naiiwasan niya ito sa huling segundo pero nadodge naman ni Ugly ang 3 bangkay na ginawang shield. Lalong nainis si Nato pero sinabi ni Tsubakiri na dapat pa siyang matuwa dahil nawala ang mga peste na nagpaparumi sa mundong ito. Sinagot siya ni Nato na kahit gaano pa siya kalakas ay hindi niya kayang manalo mag-isa sa lahat ng laban. Pero tinawanan lang siya ni Tsubakiri at sinabing ironic iyon galing sa kapwa loner. At para patunayan ang punto niya ay nag-alok ng tulong ang mga Father Oni pero sinabi ni Nato na lumikas na lang sila dahil magiging pabigat lang sila. Ngunit sinagot siya ni Tsubakiri na wala ni isa ang makakaalis dito at iniutos niya sa kanyang assistant na si Momoy na gawin ang trabaho niya,
Kaya agad na gumalaw si Mommy Mamoy at ginamit ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng impenetrable barrier na bomb alat kay Nato at sa ibang Oni para matrap sila, at sinabi ni Tsububakiri na hindi sila makakalabas mula rito hanggat walang permiso mula kay Mamoy, at habang nakakulong sila ay magpapasyal muna siya sa Oni headquarters. Nagpanik si Nato nang ibunyag ni Tsububakiri na nilagyan niya ng transmitters ang lahat ng bangkay ng Oni at lahat ng iyon ay nagtipon mismo sa ilalim ng Uruda Temple. Kaya tiyak na iyon ang Oni headquarters, nagsimulang maglakad si Tsububakiri papunta sa templo at inutusan si Momogi na papasukin si Ugly sa loob ng barrier. Binigyan ito ng permiso ni Momogi at naghanda si Nato na lumaban. Ngunit sinabi ni Tsubakiri na mas produced lang ang halimaw na ito kaya ayos lang kahit ay sakripisyo. Saka siya pamitik at biglang namaga ang tiyan ni Ugly. Agad na na-realize ni Nato na magse-self-destruct ito at inutusan ng lahat na damapa. Pero masyadong masikip ang silid kaya walang sapat na espasyo para makaiwas sa pagsabog na sapat para basagin ang barrier ni Momogi at wasakin ang mga kalapit na gusali. Tinanong ni Momogi kung kailangan nilang siguraduhin kung patay na nga si Nato pero sinabi ni Tsububakiri na masyadong mausok doon at ayaw niyang madumihan ng uniforme niya. At iyon ang naging pagkakamali niya dahil kahit nawala ng malay si Nato ay wala naman itong malalaking pinsala. Samantala sa headquarters ay sa wakas natalo na nina Shaki at iba pa ang lahat ng zombie at nailikas na rin ni Kyowa ang mga pasyente sa mas ligtas na lugar. Inisip niyang tapos na ang problema nila pero napansin niya si May na nakatitig lamang sa mga bangkay ng kanyang mga magulang kaya nilapitan niya ito para damayan at sumama rin si Shaki. Humingi si Shaki ng tawad kay May dahil siya ang bumaril sa kanyang ina pero malamig na sinagot ng bata na ayos lang. Nagulat si Shaki sa kanyang tugon ngunit nagpatuloy si May at sinabing palagi na lang siyang tumatakbo kung saan-saan para magtago sa banta na hindi niya lubos na nauunawaan. Wala siyang kaibigan at hindi man lang siya nakapag-aral. At matagal na rin niyang inisip na darating ang araw na mangyayari ang ganito. Pilit siyang ngumiti habang sinasabi kay Shaki na huwag mag-alala sa kanya at doon nabasag ang puso ni Shaki. Naalala niya ang sarili niyang pagkabata at kung paano niya hinangaan ang mga superhero. Pero sa mga kwentong bayan nila si Mamo ang itinuturing na bayani at ang mga Oni ang kontrabida, kaya tinanong niya ang sarili kung ganito ba kumilos ang mga tinaguriang bayani, bigla niyang niyakap si May at buong tapang na idineklara na magiging kontrabida siya at dudurugin niya ang lahat ng bayani. Nangako si Shaki kay May nagagawa siya ng mundo kung saan muli siyang makakangiti ngunit hindi alam ng dalaga kung paano tutugan dito. Kagad pagkatapos nito ay dinala ni Kyowa si JYN para suportahan siya habang ipinaliwanag niya ang plano niyang i-cremate ang mga bangkay ng mga patay na Oni ngunit hindi interesado si JYN sa daldal niya. Samantala ang iba pang estudyante ay abala sa paghila ng mga bangkay papunta sa funeral house ngunit si Guji na nerd ay may ibang iniisip. Sinabi ni Hakari sa kanya na tumigil sa paglalakwatsa at tumulong ngunit iginiit ni Guji na may teorya siya. Dahil inatake na sila rito ibig sabihin hindi ganoon kasigurado ang headquarters at maaari silang atakihin muli. Mas angkop ang kakayahan niya sa scouting kaya nagdesisyon siyang magbantay. Agad niyang hiniwa ang kanyang hinlalaki at pinapatak ang dugo sa lupa para makalikha ng radar na nakakakita ng anumang nilalang sa loob ng 5 kilometro radius at kaya pa niyang tukuyin kung Mamo ito. Labis na namangha si Akari sa kakayahan niya nang bigla niyang makita na may mga kalabang paparating. At iyon ay sina Tsubakiri at Momoy na nakarating sa shop na nagsisilbing lihim na pasukan papunta sa Oni headquarters. Patay na ang matandang babae roon at natagpuan na rin ni Momogi ang lagusan. Habang iniinspeksyon nito ay tinawagan ni Tsubakiri ang Mamo Otero Agency para humingi ng ilang mass-produced uglies at isang special-purpose ugly na siya mismo ang gumawa. Humingi rin siya ng impormasyon tungkol sa isang high-risk Oni na nakalimutan niya ang pangalan bago maghanda pumasok. Sinabi ni Momogi na malaki ang lugar at posibleng maraming Oni roon kaya dapat maging maingat at iminungkahi niyang magtapon ng poison gas para mas mapadali ang trabaho. Ngunit dumating ang file ng high-risk Oni at lumabas na ito ay si Shaki kaya sinabi ni Tsubakiri na hindi sila maaaring gumamit ng lason dahil gusto niyang buhay si Shaki. Nagulat si Momogi ngunit ipinaliwanag ni Tsubakiri na espesyal si Shaki para sa isang Oni at hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataon na gawin itong eksperimento. Samantala ipinakita ni Kyowa kay JYN ang crematorium kung saan sinusunog ang lahat ng kanilang mga patay na kasamahan. Medyo nabigla si JYN sa nakita at sinabi ni Kyowa na kapag nagsimula ang digmaan laban sa Mamo Otero Agency ay marami talagang tao ang mamamatay. Binalaan ni Kyowa si JYN tungkol sa panganib ng landas na kanyang tinatahak ngunit sinabi rin niyang hindi ito dapat mag-alala masyado dahil kaya niyang maghilom mula sa halos kahit anong sugat. Pagkatapos bigla siyang naging sobrang palakaibigan at tinanong si JYN kung may girlfriend ba siya ngunit hindi siya pinansin ni JYN at naglakad palayo.
Habang hinahabol siya ni Kyowa bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang paparating sa kanyang likuran at nang siya'y lumingon ay siya ring sandali na tinaga siya ni Tsubakiri na talagang tina-target ang kanyang likod ngunit hindi nataman ng tama. Nagulat si Kyowa at hindi nakagalaw ngunit si JYN ay kusang naglabas ng kanyang blood chainsaws para lumaban sa kalaban. Bago pa siya makagawa ng anuman ay biglang lumitaw si Momogi sa kanyang likuran at ikinulong ang chainsaws niya sa kanyang black prison sa baybali ng kanyang braso. Napasigaw si JYN sa sakit ngunit hindi nagtagal ang hawak ng black prison sa kanyang mga braso kaya't pilit niyang inifocus ang sarili sa mga kalaban kahit sugatan. Napagtanto niyang nasa pinakamasamang sitwasyon sila ngayon dahil parehong sugatan siya at si Kyowa at wala silang alam tungkol sa mga kalaban. Sa kabila nito ay nanatiling kalmado si Kyowa at sinabi kay JYN na bumalik agad at sabihin sa lahat ang tungkol sa pag-atake habang siya na ang magpapaliban sa dalawang mamaos. Sumunod si JYN sa utos at nangakong babalik na may kasamang tulong at nakatutok na ngayon si Kyowa sa dalawang kalaban sa kanyang harapan. Inutusan ni Tsubakiri si Momogi na gawin ang kanyang trabaho at lumikha siya ng napakalaking barrier na bomb alot sa buong headquarters. Dito napagtanto ni Kyowa na ang kakayahan ni Momogi ay lumikha ng mga barrier gamit ang kanyang bakterya at plano niyang siguraduhin na walang makakalabas ng buhay mula sa headquarters. Nagsimulang kalkulahin ni Kyowa ang kanyang mga opsyon dahil hindi siya makalaban at hindi rin niya iniisip na sapat ang lakas ng mga estudyante para talunin ang mapanganib na mga kalaban. Naniniwala rin siyang hindi darating agad ang mga reinforcement at ang ibig sabihin nito ay mamamatay na siya. Biglang tinanong siya ni Sabiri kung kilala niya si Shaki at dito naisip ni Kyowa na mas komplikado pa ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Nagdesisyon siyang lumaban gamit ang lahat ng kanyang kakayahan at kinuha ang isang poison serum mula sa kanyang coat ngunit bago pa niya ito magamit ay tinaga agad ni Sabiri ang kanyang leeg na nag-iwan ng malalim at dumudugong sugat. Nagpanik si Kyowa dahil hindi man lang niya nakita ang pag-atake at natambo siya sa lupa habang bumubulwak ang dugo mula sa kanyang leeg. Habang unti-unting nawawalan ng malay si Kyowa, hiniling niya na kung mamamatay man siya ay si Mommy Momogi ang tatapos sa kanya pero hindi yun pinansin ni Tsubakiri dahil iniisip niyang patay na si Kyowa mula sa isang atake pa lang. Plano pa sana niyang kontrolin ang bangkay nito gamit ang bakterya niya pero natigil siya nang maramdaman ang mga ugly creatures sa labas ng barrier kaya inutusan niya si Momogi na papasukin ang mga ito. At pagpasok ay tinanong niya kung dala ba nila ang hinihingi niya. Isa sa mga ugly ang nagsuka ng malaking kahon at nang alisin ang takip ay lumabas ang isang kahoy na dekoradong block na inutusan niyang buhatin ng maingat habang hinahanap nila si Shaki. Kasabay nito nakarating si JYN sa headquarters para balaan ang lahat at nagtaka siya dahil walang tao sa paligid pero pagpasok niya sa main hall ay nadatnan niyang nakahanda na ang lahat para lumaban. Laking ginhawa nila nang makita si JYN pero siya naman ang nagtaka kung bakit sama-sama sila roon kaya ipinaliwanag ni Shaki na ginamit ni Guji ang kanyang ability at natukoy ang mga paparating na kalaban kaya agad nilang inilikas ang mga pasyente. Ngunit bago pa makalabas ang iba ay biglang may black wall na bomb ara sa exit kaya na-trap na sila. May ilang nagmungkahing maghanap ng ibang daan pero sinabi ng nurse na nasuri na niya ang buong paligid at wala talagang ibang labasan. Tinanong ni Shaki si JYN tungkol kay Kyowa pero bago pa siya makasagot ay biglang dumating ang isang ugly. Nagulat ang lahat sa hitsura ng nakakatakot na halimaw at hinayaan itong dumaan papunta sa isang random na lalaki na agad naging pagkain ng monster. Dahil dito nagsitakbuhan ang lahat para makaiwas at si Shaki naman ay nagpasya na protektahan si Mai. Maya-maya pumasok sina Sabiri at ang iba sa hall ngunit wala silang nadatnan. Kaya inutusan niya ang mga ugly na ibaba ang kabaong at umupo siya rito sabay utos kay Mamoy na hulihin si Shaki ng buhay at patayin ang lahat ng iba pa. Tinanong siya nito kung hindi ba siya sasama ngunit tumanggi si Tsubakiri at sinabing may mas mahalaga pa siyang iisipin, samantala si Kina na blonde body ay nasa restroom naghahanap ng damit na mas madali niyang magalawan habang si IO naman ay nasa tabi niya at nagdadrama na mamamatay na raw siya dahil abnormal ang tibok ng puso niya. Sinabihan ni Kina si Rokiro na mag-focus sa fitness kung hinihingal na agad siya sa kaunting takbo. Saka tinakpan ng mukha nito para hindi siya makita habang nagbibihis. At ironic pa dahil nagpalit siya sa skimpy gymwear. Doon tinanong siya ni Rokiro kung ano ang plano niya at sagot ni Kina ay mag-set up siya ng ambush. Nainggit naman si Rokiro sa mga healthy dahil lagi siyang paranoid na magkakasakit. Pero bigla nilang narinig ang mabibigat na yabag ng isang ugly kaya nataranta si Rokiro at sinabi kay Kina na hindi siya makakalaban dahil sobra siyang stressed. Nagmakaawa siya na gumawa ito ng paraan at doon naman na turn on ang body dahil gusto niya ang pagiging in control. Kaya inutusan niya si Rokiro na magtago sa closet at sumunod naman ito ng nerbiyos. Tumayo si Kina harap sa pinto at hinintay ang kalaban hanggang sa basagin ng ugly ang pader at pumasok. Bago lumaban tinanong siya kung siya ba si Shaki at galit niyang sagot ay si Shaki ang tangalukang delinquent kaya biglang umatake ang halimaw.
Natamba ang closet na pinagtataguan ni Rokiro kaya nawalan siya ng malay. Pero si Kina naman ay nagpa siya nang ipakita kung sino ang boss. Kinagat niya ang hinlalaki at naging boxing gloves ang kanyang dugo sa kamao. Samantala si JYN ay bumalik kay Kyoa para silipin ito at si Akari naman ay naghanda rin lumaban sa isang monster habang si Shaki ay nakatuon sa pagtatago para protektahan si May at ang natagpuan lang niyang pwesto ay ang garden. Maya-maya nagising ulit si Rokiro at napansin niyang tahimik na ang kwarto kaya inisip niyang panaginip lang ang lahat. Pero laking gulat niya nang bumungad mismo ang mukha ng monster sa harap niya. Lalo siyang nataranta at naguluhan hanggang sa mas tumindi pa nang makita niyang bumangon ng halimaw at lumapit kay Kina na parang sunod sa Niren. Hinaplos ito ni Kina bago niya bigyan ng malakas na suntok at pabagsakin, pagkatapos ay inupuan niya ang monster at binanata ng sunod-sunod na F-combos sa ulo hanggang mawalan ito ng malay. Natakot si Rokiro sa kanya pero si Kina ay enjoy na enjoy sa pagdurog sa halimaw at tinatapakan pa ito habang nakahandusay sa sahig. Ang dahilan kung bakit naging sunod sa Niren ng halimaw kay Kina ay dahil sa kakayahan niyang tinatawag na I love, na ginagawang alipin ng mga kalabang nababalutan ng dugo niya at nawawalan ng lakas ng loob para lumaban. Kaya nang lumabas si Rokiro mula sa closet at tanungin siya kung siya ba talaga ang tumalo sa monster mag-isa. Proud na sinabi ni Kina na kaya nga inutusan niya itong iwan lahat sa kanya. Pero hindi dahil isa siyang maasahang babae na gustong alagaan ang lahat kundi dahil isa siyang sociopath na gustong gawing sobrang dependent ang mga tao sa kanya hanggang mawalan sila ng kakayahang kumilos. At ngayon si Rokiro na ang nahulog sa bitag niya. Lumuhad ito sa harap niya at nagpasalamat sa pagligtas at lalo pang na-trigger ang ugali ni Kina na alagaan siya ng sobra. Kaya nilatag niya ang bedsheet sa sahig, pinahiga si Rokiro at tinakloban. Sinabing wala na itong dapat ipag-alala dahil siya na ang bahala sa lahat. Ninerbyo si Rokiro dahil sobrang lapit na nito sa kanya at napansin ni Kina na namumutla at mahina ang itsura niya kaya nagdesisyon siyang kumuha ng pagkain para dito. Mas lalo namang kinabahan si Rokiro at inisip na baka patibong lang ito dahil imposible raw na may babae na magbibigay ng sobrang atensyon sa kanya. Nagsimulang manginig sa takot na baka gawing pain siya kapag dumating ang susunod na halimaw, pero lalo lang siyang inalagaan ni Kina na todo faseng habang pinaligiran siya ng sobrang atensyon, hanggang sa biglang dumating nga ang isa pang monster at mabilis namang hinarap ni Kina iyon bago siya bumalik sa kanyang main job, na i-spoil si Rokiro ng todo.